guys! Welcome back to my channel, Maricar TV Mix. So, ayan guys. So, ngayong araw na to, ito na yung pinakahihintay nga namin ng kaibigan ko guys. So, magpapackage po kami. Kanina nga, dahil nauna akong dumating, ako na yung nagbuhat. Akala ko, 6 lang yung bag namin guys. Pero 7 pala. Ang dami-dami pala namin. Ay, 8. So, ayan nga, inaayos namin yung aming box. Ang plano namin talaga, isang box na lang yung kunin namin. Tapos share kami, pero mukhang malabo yata. Kasi marami pala kaming naipon. Ang ginagawa namin kasi, dinadala namin siya sa LP dito sa Singapore. Tapos doon namin iniipon. Dinadala sa bodega. At sa bodega na lang kami mag-impake. Kasi dito sa bahay ng mga amo, minsan yung mga amo kasi dito, bawal din. Tsaka minsan, mas convenient nga naman kung doon na lang. Kasi at least, pag na-impake mo na, kukunin na agad, diretso na doon sa, mayroon nang kukuha na tao. So, kanina akala ko, yung tauhan yung magdadala ng mga box na yan, pero hindi. Pinakuha niya sa akin yung trolley, tas ako pala ang magdadala. Kaya sabi ko, sige na nga. Pero mag-isa lang ako kanina, kaya hindi ko siya nakuhanan, guys. Medyo mahirap ang magpa-box, kasi mabigat din yung mga dadalhin ng mga karga, mga dala-dala. So, sa nakikita nyo guys, marami mga dumating. Maluwang po yung bodega nila. Ang dami pong pwede ka mag-stock. Doon po sa loob, marami pong mga naka-stock na mga bagay-bagay. Tapos, pag magpa-package, ay magpa-storage ka, mayroon kang ibibigay sa kanila na per bag is $10 SGD. So, kung dalawa, $20. Pero ang kagandahan nga lang, ibabawas na nila yan kapag, nagpa-package ka na sa kanila at meron pang I think 5% $5 discount la. Pero kung halimbawa na instant packaging kagaya ng ginawa ng kaibigan ko, meron siyang $8 na discount. So pwede na din, but today it's a special day guys kasi nga sagot ng amo ko yung aking pa-box. Anyway, sabi naman niya ibibigay niya sana lahat. Kaya sabi ko, ano na lang madam, $100 na lang kasi meron akong naibigay. So akala ko talaga is yung medium box na ang kukunin ko, pero hindi, yung malaki pala, 170 SGD siya. Kaya medyo mahal lang konti. Pero pwede na din kasi nga sagot ni amo, tsaka maraming binigay si amo ng mga damit ng bata. Kaya akala ko kunti lang talaga yung ipapadala ko, pero hindi pala, napakarami pala. So ayan pa lang, inaano pa lang namin yung nilalagyan pa lang namin ng tape para maging maayos yung kanyang ibaba. Tapos sa susunod na is yung sa taas naman. So dalawa kami ng kaibigan ko guys, magkaano din siya. So ayan, natumba po yung camera, so inaayos ulit. Ayan yung isang ali dyan naman, nag-ano din siya, pero hinintay pa niya yung mga iba niyang mga gamit. Sa totoo lang, inabot kami ng 4 na oras yata bago kami natapos. So matagal, ilang packaging tape yung nagamit dyan bago namin so inaayos pa namin isang oras pa yung pinidyohan guys. Pinabilis ko lang kaya ang bilis. Hindi pa kami nag-uumpisa niyan hindi pa kami parang kailan lang na mag-package ako, I think 6 months ago, last mataas siya, kaya kailangan meron pupunta doon sa loob para mag-plan. So, umpisahan na nga namin kami dalawa ng kasama ko. So, ina-asserted na namin kung ano yung mga sa akin dyan, sa kanya, kasi mag-share sana kami. Tapos yung kanyang mesa na malaki. So, ayan guys, talagang hindi rin madali ang magpapackage. Maraming effort na gagawin. Papuling ka lang siyang tapos nalang na namin dito dahil dahil 170. Malaki-laki na din yung pagpapalit sa peso.
lumapit si kuya kasi meron pa pala kaming mga gamit na andun pa sa loob. Tapos yung mga iba, nagtawag-tawag din siya ng mga pangalan para kunin yung mga pina-storage nila. So, ayan guys. Tagal namin mag-impake. Ano? Medyo mahirap din matagal din. Nakakapagod. Mainit pa dyan. Yung kasama ko. Kailangan talaga na mahabang pasensya. Ang bibigat pa ng mga dala-dala. Dalhin mo kasi doon, tas doon mo pa i-impake. So, mahirap maging OFW. Akala nila pag yung nagpapapackage ka ay mabilis, madali lang, pero kung makagaya namin na hindi pwedeng magpapackage, sayang din naman kasi yung mga binibigay ng amo ng mga sapatos, mga branded din. Kung bilihin mo sa Pinas, mahal. Kaya instead na itapon, di ko na lang. Swerte ko lang ngayon kasi siya yung nagbayad. 100 SGD rin yung kanyang bibigay. So, yung kaibigan ko nga pala, bumili siya ng vacuum bag para yung ilalagay yung mga damit para more space na mapaglagyan. Kasi nga, originally, dapat sa isang box dalawa kami, pero wala eh. Marami pala kaming dala. Akala lang namin konti, pero ang dami pala. Kaya ayan, umpisahan na namin ang paglalagay. So, uunahin ko muna yung akin. Tingnan namin kung magkakasya ba o hindi. Hindi pa nga kami nakakalahati, pero marami pa. May part 2 pa itong video ko na ito. 2 oras yata yung video guys. Napuno na nga yung aking yung storage ng phone ko. Hindi pa rin kami tapos. Hindi pa kami nakapananghalian dyan. Wala pa kaming baong tubig. Hindi kami Girl Scout. Wala kaming kadaladalang tubig. Nauhaw na yung kasama ko. Malayo din kasi ito sa mga bilihan eh. So, ayan, habang nag-impake, nakikipagpintuhan pa kami kay ate kasi wala pa yung kanyang storage. Last Thursday kasi siya nagpa-storage kaya matagal pa pala bago dumating. Kaya, ayan. So, yung kaibigan ko guys, nagsukat-sukat pa. Mukhang may nagustuhan pa siya sa mga ipapadala namin sa Pinas. So, ayan nga. Ganyan pa rin, hindi pa rin kami natatapos. Kunting ano na lang. Susunod naman ang kanyang box. So, marami pa kaming gagawin. Sana namin na maglagay doon. So, humiram kami ng upuan. Tapos, pumasok nga yung kaibigan ko at sana namin maglagay doon sa loob ng box. Kasi mataas po yung box. So, kailangan talaga ng tungtungan para makapasok sa loob. So, ayan, unti-unti na kami
magpapadala sa Pinas. Mahirap na proseso. Pero okay lang din kasi siyempre pag makarating sa Pinas, masaya yung mga magbibigyan doon. At the same time, di ba, maraming mga box na yung nababawasan. So parang minsan nakakapanghinayang din kasi di ba, isipin mo yung pagod, yung hirap mo na bumili, yung pagod mo pa na mag-impake tapos mawawala lang. Kaya sa mga magpapabox, dapat talaga kailangan na lagyan ng maigi, mabuti ng tape yung ipapadala sa Pinas. So malapit na mag-end ang aking video guys. See you next time sa aking next vlog, yung part 2 ng aking magpapadala or pag-i-impake ng aking box. May mga nag-uwian na guys. Sa totoo lang, marami rin yung mga iba dyan na kasi wala na talaga sila mapaglagyan. So, kaya ang ginagawa nila, pinamimigay na lang nila yung mga kaya marami rin kaming nakuha kasi malaki pang space yung natira sa akin. Ibibigay nila yan. Basta ang gaganda pa ng mga binibigay nila. Kasi kaysa nga naman iuwi rin nila sa kanilang bahay, dadalhin pa. So ayan si ate, naghihintay siya habang naghihintay ng pintuhan, nakikipagpintuhan. Kasi ang tagal nga naman dumating yung kanyang hinihintay. Nakakapagod siya guys, ang init pa sa loob. Ang dami pa nga namin i-impake, naabot kami ng 3 oras sa pag-i-impake. Tapos wala pang lunch. Anong oras na? 2:00 na lang tanghali. Kaya ayan, tumulong na si ate kasi siyempre ang hirap man naman, no. Yung kay ate naman is I think 135 is GD siya. Sa akin is 170. Yung kinuha naman ng kaibigan ko is 130. So ayan guys. See you next sa aking part 2 ng aking video guys. Don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel, Maricar TV Mix. May mga dumarating pa Marami talagang gumagawa niyan guys. So thank you guys.